Magandang gabi, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong isyu ang ating pag-uusapan. Napabalita po na isinasalang na po o isasalang na po sa plenary ang approved draft ng constitutional amendments na ginagawa ngayon sa lower house. Ano po ang ibig sabihin nito? Na naaprobado na po ito sa committee level ng constitutional amendment at ngayon po ito ay isasalang na po sa plenary kung saan pag-uusapan ng buong membro ng mababang kapulungan ng Kongreso. At kung ito po ay kanilang maaprubahan, maaring ang kahalintulad na version ay paaprubahan na rin po sa Senado. Ang sa gayon po ito ay maging isang aprobadong pagbabago sa saligang batas as recommended by Congress in its capacity as a constituent assembly. Alam po natin na yung pagbabago na ito o yung mga susog ng pagbabago sa saligang batas were limited to economic provisions. Bakit po? Sapagkat hindi pwedeng pag-usapan yung political aspect ng constitutional amendment sapagkat ang tingin po ng mga proponents dito o yung mga nagsusulong ay divisive, meaning na maraming hindi papayag ng mga membro ng Kongreso na mapag-usapan ito sapagkat ayaw di umano o ayaw nila ng anumang uri ng extension sa termino ng ating Pangulo, lalo na at mga kasalukuyang pisalis ng pamahalaan. Sapagkat kung pag-uusapan nga naman ang political aspect of the constitutional amendments, halimbawa po yung shifting from presidential to parliamentary type or from presidential to federalism na siyang isinusulong ng kasalukuyang administrasyon, di maiwasan na hindi magkaroon ng extension of terms sapagkat during the transition and in that case definitely there will be an extension of office of the incumbent public officers, which definitely most of the members of Congress in their capacity as constituent assembly ay hindi po papayag at sa makatwid hindi maisusulong the constitutional amendments will definitely be unsuccessful. Whereas if the constitutional amendment should be limited in the economic aspects, where foreign investors
would be allowed to invest, especially in communications, na kung saan under our present constitution, they should not be allowed because of the 100% requirements as to Filipino ownership. So, hindi po makakapasok yung mga foreign investors dito sa ating bansa. At gayon din naman sa ibang aspeto ng mga nationalized industries. So medyo niluwagan po ito ng pagbabago. Ngayon, ano po ang punto natin dito? Bakit natin ito tinatalakay? Ang sinasabi po natin, napakahalaga po o higit na mas mahalaga ang pagbabagong political sa ating bansa compared to economic aspect. Bakit po? Sapagkat yung pagsisikap natin na magkaroon ng overhaul na kung saan magkaroon ng pagbabago sa in terms of shifting from the present system of governance to other system like parliamentary or federalism. Bit-bit na po nito ang economic. At ito po yung tinatawag natin na substantial constitutional amendments na dapat higit na pinagtuunan ng Kongreso. Pero hindi po nila ito ginawa sapagkat nga alam nilang hindi makakapasa. Dahil marami sa kanilang mga membro ang ayaw ng anumang extension of terms of office ng presidente at ng iba pang mga opisyalis. So ano po ang ipinakikita dito ng mga kaganapan ito? Ang ibig lamang pong sabihin na majority of our members of Congress are giving emphasis more on their personal interest or political interest instead of that interest of the majority of the Filipino people. Sapagkat alam po natin na ang kahirapan ito, ang kasalukuyang kahirapan of the majority of the Filipino people, simula pa nang itinayo itong kasalukuyang sistema ng pamahalaan in 1935, hindi na po ito naging, hindi po natin masasabi na ito ay magandang pamahalaan sapagkat hindi nito natugunan ang pangangailangan ng sambayanan na umunlad. Katunayan po dyan, majority of the Filipino people are languishing in poverty or have been languishing in poverty since 1935 up to now, 2021. So ilang taon na po yun? 35 to 2000, it's about 65 plus 21 years. So it would be around 86 years. 86 years of having this kind of system of governance. And yet, the people for that long years have been languishing in poverty. And worse, after that long years, it does not even promise of a better life for the Filipino people. The more
that life is getting harder every day. And yet, the majority of Congress does not want to amend the system because they're afraid of the extension of office of the incumbent public officers, particularly in the executive branch, which cannot be avoided in the transitory provisions. Kasi meron po talagang tinatawag natin transitory, yung transfer from the present system to a new system that is being adopted. So maliwanag po dito ang ipinakikita ng ating mga membro ng Congress na mas higit nilang tinitingnan ang kanilang political interest. Ayaw nilang baguhin ito sapagkat mayaman na sila at nais na ipagpatuloy ito. So this would be a continuation or perpetuation of what we call oligarchy. Ito po yung sinasabi ng ating Pangulo. So itong mga pagbabago na ito, instead of being substantial, it would be more of palliatives, pampalubag loob lamang. At ang lalong nakakalungkot dito, yung katotohanan na sa pagbabago na kanilang ginagawa in terms of relaxing the restrictive provisions in the Constitution could be more advantage to them, because most likely or most probably they will be the business partners of these foreign investors coming in due to the relaxation of the restrictive economic provisions in the present Constitution. But with respect to the masses, they won't get any benefit out of it. Sasabihin nila, kasi sa pagpasok ng mga bagong investors, magbibigay ito ng empleyo sa ating mga kababayan. Tama po, magbibigay po ito ng empleyo. Ngunit, under the present employment system wherein the workers are being oppressed in terms of deprivations of security of tenure, benefits, minimum wage, where they are underpaid, and even the working conditions, so that the Filipino workers are even reduced to slavery right in their own country. So itong pagpasok ng maraming foreign investors could even be more oppressive than beneficial to the workers if the employment system could not be changed. And it appears that there is no attempt even on the part of Congress in terms of constitutional inclusion in this constitutional amendment to the effect that the workers' plight could be improved. So in other words, hindi ito magiging beneficial actually. It would definitely be more beneficial to them rather than to the Filipino masses. Ito po ang katotohanan dito, which cannot be denied. Kaya po,
we advocate instead for a substantial amendment, constitutional amendments, instead of these palliative amendments of the Constitution, which are limited to the economic provisions. Ngayon, pag-upo po, mula po nang umupo ang ating Pangulo noong 2016, he has started airing his advocacy for substantial constitutional amendments. But then, matatapos na po ang termino niya, hindi ito naisagawa. Because of the fact that Congress, especially the Senate, would not allow it. But as a consolation, ito ngayon, isinusulong ng Congress yung economic o constitutional amendments on economic provisions, pampalubag loob sa Pangulo, pampalubag loob sa taong bayan, para lamang po sabihin na meron silang malasakit at to a certain degree na tugunan nila ang nais ng ating Pangulo na magkaroon ng pagbabago sa saligang batas sa panahon ng kanyang termino. Ito po ang ginagawa ng mga membro ng Kongreso na karamihan po dito ay mga oligarch, belong to the oligarchy. Katunayan po nga dyan, sa Senado lalo na. Alam naman po natin yan, na kahit na-deny na ang prangkisa ng ABS-CBN at sa kabila ng katotohanan na mayroong bilyon, almost 9 billion na utang ang ABS-CBN sa taong bayan in terms of loan, bukod pa yan sa mga unpaid taxes, yet gustong bigyan ng Kongreso ng prangkisa ang ABS-CBN. This fact is a living monument of the oligarchic perpetuation of the oligarchy in the Philippines through these majority members of Congress na mayayaman at nais lang ipagpatuloy ang kanilang kayamanan. So, paano po magkakaroon tayo ng substansyal na pagbabago after almost 100 years of being of having this presidential type of government, and yet after wala pa rin tayo nakikitang maliwanag na pag-asa na ikagaganda ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Paano po ito maisasagawa? Maisasagawa lamang natin po ito kung ma-set aside pansamantala ang ating mga batas na kung saan anuman ang pagbabago, ma-set aside ang kasalukuyang saligang batas na kung saan nagsasabi na anumang pagbabago dito ay kailangan aprubahan ng third majority ng Kongreso if it would be done by or through Constituent Assembly. Kung dadaanin naman po natin sa Constitutional Convention, kailangan din po ang batas na ipapasa ng Congress hindi lang po yata third, 3/4. So, but definitely it would be a very substantial
3-4 nga po yata under Section 1 of Article 17. Wala dito yung ating but then, yan po. I think it's 3-4. So, paano po may sasagawa yan? Ito po ay mangyayari lamang kung magdidiktara po ng revolutionary government ang ating Pangulo. Bakit po? Once a revolutionary government is being proclaimed, the Constitution will be set aside kasi revolutionary government. At kapag katulad po ng nangyari, pwedeng mag-utos ang Pangulo na bumuo ng isang constitutional commission, katulad po ng ginawa ni Cory. Isulat ang bagong saligang batas na talagang angkop sa ating pangangailangan. Ang 1987 Constitution po kasi, sapagkat ito ay ginawa ng panahon ni Cory na kung saan ang higit nilang tiningnan ay ang interes ng mayayaman na naapi ng panahon ng martial law. So, ito po ang ginawa, 1987 Constitution. Maraming magaganda pong mga provision, pero hindi po self-executing. Kailangan gumawa ng batas ang Congress para maipatupad itong magagandang provision na ito. At ang Kongreso po, hindi naman gumawa ng batas. Sapagkat kapag ginawa nila ang batas na magpapatupad ng magandang provision na ito, apektado ang kanilang mga personal na interest. Ang halimbawa po dyan, yung provision ng 1987 Constitution na nagsasabi pinagbabawal po ang political dynasty. Pero ilang taon na po mula noong 1987 hanggang sa kasalukuyan, halos 40 years. Pero hindi po yan ay patupad. Bakit po? Because Congress refused to pass an enactment, an enabling law which will implement these constitutional provisions that political dynasty shall be prohibited. Kailangan po kasi gumawa ang Kongreso ng batas which will define what is political dynasty, to what extent the scope of which is prohibited by the Constitution. Kasi nakalagay sa saligang batas, political dynasty shall be prohibited. Ano ba ibig sabihin ng political dynasty? Hindi naman, the Constitution itself did not define it clearly. So, it would be for Congress to define to what extent the scope of political dynasty within the relationship, whether by affinity or sanguinity, and as to the application, whether between applicable national level down to the local level. Kasi alam naman natin ang political culture natin, pag ikaw senador, ang asawa mo congressman, o kaya kapatid mo senador din, ang anak mo governor, mayor, or konsehal. So, kailangan
ma-define yan. Maliwanag yan sa isang enabling law na ipapasa ng Congress, which Congress deliberately has not done in terms of passing a law to that effect. Wala po. So ito po ang mga katunayan na kung gagawin na kung hindi tayo magkakaroon ng revolutionary government, kailanman hindi magkakaroon ng substantial na pagbabago sa saligang batas. At kung hindi po magkakaroon ng substantial ng pagbabago sa ating saligang batas, hindi rin po makakamit natin ang substantial, the meaningful change that we want to have for our lives. Ito po ang katotohanan dito. At ito po ang panahon sa paniniwala natin, the right time to have this revolutionary government under the present or under the incumbent president. Bakit po? Sapagkat dito po makikita natin yung katapatan ng kasalukuyang Pangulo para sa ikagaganda ng sambayan ng Pilipino. Among all presidents, the incumbent president in the person of President Rodrigo Duterte, for 5 years in office, almost 5 years in office, kailanman hindi po natin siya nakitaan ng isang makasariling pamamalakad sa bansa. Lagi po ang kanyang iniisip at sinasabi ay ang kabutihan ng sambayanan. Ang nagagalit lamang po sa kanya, ang sinasabi, ang naninira sa kanya, itong mga opposition. Lalong-lalo na po dyan yung Vice Presidente, si Leni Robredo, yung mga senador, Pangilinan, Ontiveros, Drilon, De Lima. So itong mga Lacson, ito pong mga senador, si Trillanes, mga kalaban na walang iniisip kundi pansarili. Sila nagagalit. Pero kitang-kita po ang sambayanan. Kaya marami nga pong sumusuporta sa ating Pangulo. Yung kanyang katapatan at pagsisikap. Yung mga bagay na hindi niya nagagawa sapagkat maraming humadlang at kailangan nga po ang consent ng mga taong ito at hindi naman makuha. Lalo na yung sinasabi ng the number in the Senate, hindi po makuha. Kaya hindi rin may ganap na ipatupad ng ating Pangulo ang lahat ng kagustuhan niya. Pero kung revolutionary government po yan, lahat ng gusto niya ay may sasagawa. At ito pong dahilan bakit marami sa ating mga kababayan ang nagnanais na ideklara ng ating Pangulo ang isang revolutionary government. At kahit po tayo, noon pa man, lagi na po natin sinasabi yan sa Facebook, dito sa ating vlog, mga nakaraan, nabanggit na po natin yan. At as an alternative, kung hindi po maisasagawa ito pong dahilan kung bakit isinusulong din po natin ang kandidatura sa pagkapangulo ng kanyang anak na si Inday Sara. Kung hindi rin lamang po magkakaroon ng deklarasyon for a revolutionary government, kailangan po ang sumunod na Pangulo ay si Inday Sara upang sa darating na 6 na taon from 2022 to 2028
may pagpatuloy po ang unfinished business ng kanyang ama. Ito lang po ang magiging paraan kung hindi po maiproproklama ng ating Pangulo bago magwakas ang kanyang termino next year, ang revolutionary government. Pansamantala po, magandang gabi at maraming salamat. Muli ang ating paanyaya sa ating mga kababayan, kapatid at mga kaibigan na subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi muli.